mahigpit sa travel ni Awel. Kapit na po kayo at wag bibitaw. Kasi talaga mas mataas pa ang paglipad po natin sa mga hindi pa po nakakapunta sa Banawe Rice Terraces, yung nangangarap na doon sa punto mismo kung saan tumayo si Dayanara Torres at gusto magpa-picture. Tapos parang kita mo talaga hagdang-hagdang pala yan na talaga naman, ay naku, napakaganda. Parang eighth wonder of the world talaga. Maswerte tayo kasi ang special visitor natin na live dito sa studio, nakapunta po sa Banawe Rice Terraces at first time niya, kaya yun ang magandang kakwentuhan. Welcome on board! Uploader na si Eros Ke! Hi Eros! Hi Papa Awel! Hello! Good afternoon. Good afternoon sa listeners and viewers ng program po. Yes, ang buong mundo nanonood sa'yo. Excited tuloy yun. Ay, teka muna, hindi pa ako nakakapunta. Tsaka parang gusto ko yung Banawe Rice Terraces na yan. Originally, where are you from? I am from Bulacan po. Bulacan. O at least north na lang, di ba? Paano ka pumunta doon? Kasi para alam nila, yung may mga sariling sasakyan, yung ruta, kasi ako din na-drive ko yan. Kaya alam ko kung paano pagpunta dyan. Makwento ko na lang din. So, pag kayo po nag-drive, mas magandang kasi may mga bypass roads na, ang bilis na, tapos madadaanan nyo yung Nueva Ecija, ganyan, Nueva Vizcaya. Pagdating sa Nueva Vizcaya, mag-stop kayo dun sa kalagay, welcome to Nueva Vizcaya, kasi may doon, yung mga clouds, may fog na. Tapos pumunta kayo sa Dalton Pass. Ay, ang ganda tingnan doon. Pag nagpunta ka sa Dalton Pass, sabi nyo, kamag-anak nyo si Owl Pass. Echos lang. Hindi yun. Hindi. Maganda doon. Tapos, papunta ka na to Banawe Rice Terraces. Ando na kagad. Konting kending lang. Hindi po masyadong mazigzag yung paakit ng Banawe. Yung sa Banawe, yung first stop pa. Hindi masyadong masigzag doon. Okay yan. Pero pag pumanik ka pa, doon na masigzag. So ikaw, paano ka pumunta doon? May sariling sasakyan? Nagbus ka? Walang eroplano doon? O naglakad ka lang? Naglakad ka lang? Just lang. Oo. Bali, nagbus po ako dun sa Cubao. Oo. Yung pamasahe around 890. Tapos gabi yung biyahe nila. Makakarating ka na dun sa Banawe, umaga na po. Tapos yun, malamig siya. Kung alam ko lang na 800 pesos yan, hindi na ako nagsasakyan. Napagod pa ako, di ba? Hindi gusto ko naman kasi mag-drive. I love driving. 800 pesos, ang mura nun ha. Tapos tulog ka lang magdamag eh. Paggising mo, ay, babati na sa'yo ang magandang sikat ng araw at may fog-fog. Anong oras ka dumating dun sa Banawe Rice Terraces? Nakarating po kami dun alas 6:30 ng umaga. May ulap ka pa na nakita? Ay, meron po. Oh, di ba? Lalo na pag very foggy doon. So, hulaan ko yung terminal ng bus sa may palengke mismo. Tama po. Di ba? O ayan. Naglibot ka ba kagad doon sa palengke or pumunta muna? Kasi hindi pa pwedeng mag-check-in kasi aga pa o nakapag-check-in ka na kagad. Ayun ang maganda po. Pinayagan po kami nung tinuluyan namin na mag-check-in ng maaga. Boga? Yun, nag-service po kami ng papunta na po dun sa Kasi yung biyahe niya po may oras. Yung pabalik po dun sa pag-check-in na namin, alas 5 pa ng hapon. Pero pinayagan na kami mag-check-in po ng maaga. Ay, ang bait niya na. Kung sino man po ikaw, shoutout sa inyo. Sana lahat ganyan, di ba? Kasi madami kang customer pag ganyan. Ay, ang ganda nung pa-drone mo. Ikaw ba yung nagdo-drone na yan? Ay, bali yung sa katrabaho ko po na drone yan. Ayan, so, ginamit po namin doon sa terraces. May pa-drone pa. So, nag-check-in na kayo. Ay, masarap ang almusal doon. Lalo na yung kape. Kaping bigas, kaping barako ang ginamit nyo. Tsaka ano yung inalmusal nyo kagad. Siyempre, check-in ka, di ba? Doon kayo nag-check-in sa... nag-almusal sa pinag-check-in nyo o sa palengke? Doon na po sa pinag-check-inan po. Anong kinain nyo? Bali, may po sila, native na mga luto rin. Sarap. And yung mga silog-silog yan. Para sa, gusto ng silog sa umaga. Oo. Alam mo, dyan ako nag-extra rice. Kasi yung bigas talaga nila galing dun sa Banawe Rice Terraces. At ang sarap, brown rice, black rice, white rice. Yung inano mo, kinain mo dun. White rice po yung nandun po nung rice, no? Ang sarap. Yung kape nila, yung binayong bigas o kaping barako? Meron po silang kaping barako dun. Tikman mo sa susunod. Pag bumalik ka dun, yung kaping bigas. Ay, sige. Ang sarap niyan. Yung pagkukwentuhan namin, according to itinerary, para hindi tayo labo-labo, di ba? Parang pinasyal na rin namin kayo, ganon. O ang bait, nakapag-check-in na kagad, nakapag-almusal. I'm sure, wala mo nang pahinga-pahinga kasi natulog naman kayo sa, sa bus, o nagpahinga muna kayo, o namasyal kagad.
namahinga muna po ng mga 2 oras, tapos inakyat na po namin yung terraces. Akyat kagad? Opo. Ano yun, part ng package o on your own, DIY, kayo na lang? DIY po yung ginawa namin. DIY. Since DIY, kwento mo. Kasi ganyan. So, umakyat. Anong dinala ninyo? Kasi maputik ba? Nung dumating kayo, maaraw, maulan. Kasi minsan, umaambon, maputik, hindi pwede. Dahil yung putik-putikan talaga. Kwento mo sa amin, Eros. Ayun po. Yung sa, tinuluyan namin, nag-offer din sila ng tour doon sa terraces. So, in-avail namin and umalis kami mga alas 10 ng umaga. Nakarating kami doon sa viewpoint, sa tuktok po, mga alas 11:30. Tapos yun, nag-enjoy kami doon sa ayan na yung kuha po sa drone. Oo, lakad-lakad. Yung napuntahan nyo pa nga, brown-brown yung yung lupa Yung pumunta ko, green talaga. Kasi meron yung mga palay, parang halos kasing laki ko. Ganon. Tapos hanapin nyo ako, pero wala pa akong drone noon. Tapos pumunta ako doon sa gitna. Yung shot ko, nag-live report kasi ko doon. Buti na lang malakas yung signal. Doon ako sa gitna ng Banawe Rice Terraces, nagre-report. Ang ganda. So pag akyat nyo sa taas, by foot nyo lang, no, naglakad lang kayo, hindi kayo sinakay ng hindi kayo nag-try ng yung motorbike na kahoy? Ay, by foot lang po kasi By nasa foot, gilid na po ng terraces yung tinuluyan po namin. Ay, ang Bakit lang po. taray. Ba't ako hindi Ay, Ayan po, ayun, ayan. may paano kayo? Sea of Clouds. Ang ganda. Anong oras nyo nakita yung Sea of Clouds sa Banawe? Bang alas 4, hanggang alas 5 ng hapon po yan. So doon, habang nandun kayo sa taas, hiking lang kayo, ganon. Opo. May dala kayong tubig o may mga libre nagpapainom doon ng tubig? Nagdala po kami ng tubig, pero pagdating naman sa viewpoint, ay may tindahan naman po. So, pwedeng bumili ng tubig o Correct. makakain. Tsaka yung parang lokal na merienda nila, kumain ka ng banana cue, tsaka yung turon. Ay, opo. Doon sa bayan po. I hate Pagka-uwi. you. Naiinis ako. Yun ang pinakagusto ko doon. Sa totoo lang, lagi, kahit saan kinukwento ko, pag pumunta ako ng Banawe Rice Terraces, hindi pwedeng hindi ako kakain ng turon. Nung kumain kasi ako ng turon dyan, ang laman ng loob, bigas, kakanin, hindi siya saging. Tapos meron pang flavored, tapos 15 pesos o 10 pesos lang yata. Di ba ang mura? Mura po, opo. Ang mura-mura. Tapos yung loob niya, meron pa minsan ube, may leche flan, ganyan. Ano yung kinain mong turon? Tsaka banana cue. Bali, banana cue yung kinain ko. Banana Ang po, cue. sariwa po yung luto po niya. Diba? Ang sarap-sarap. Ganun yan kanina, bago po ikaw, guest po namin si Professor Xiao Chua. Siyempre, mga historical. Ang tanong, pinuntahan mo ba yung museo dyan sa Banawe Rice Terraces? Ay, hindi na po kami nakapunta. Napuntahan po namin yung Batad at saka yung sa Banawe, yung tinatawag po mismong Banawe Rice Terraces. Sa susunod, sa mga pupunta po ng Banawe Rice Terraces, puntahan nyo po yung museo. Maganda na yun muna ang puntahan ninyo, tapos malaman nyo po yung history, ganon, tapos yung mga lugar na pupuntahan, ganyan, tsaka kayo maglibot, ganon. Tapos huwag kakalimutan ng palengke. Mamaya natin pag-uusapan yung palengke. So nagpunta ka na ng Batad, doon mismo sa pinaka-Rice Terraces. Ano naman ang mga ginawa nyo doon? Nagtanim ba kayo? Kasi meron kami dati dyan, nung nasa Philippine Tourism Authority pa ako na event namin, yung mga tourists, meron kami isang space dyan, pinagtatanim mismo namin para ma-experience nilang magtanim. Tsaka, ayan, alam niyo kung gaano kahirap pumanik doon, madaling out, tatrabaho sila. May ganyang experience ka? Ay, nung pagpunta po namin, naka-harvest na po. Ang season po ng pagtanim nila is around mga September to October po. Tapos ang anihan, April to May po. Yan. Sa'yo, ano yung pinaka-favorite na napuntahan mo sa Banawe Rice Terraces? Ano yung, syempre, may memorable experience ka doon na hanggang ngayon, bit mo pa. Ay, syempre po, yung dun sa tuktok ng terraces. Kasi lulain po ako, Okay. talagang dahan-dahan ako nung paakyat. Tapos nung pababa na, parang nasanay na ako dun sa taas nung Correct. terraces. Ayun po. Nakakatuwa, di ba? Alam mo, gawang kamayan ng mga katutubo natin para gumawa sila ng mga rice paddies. Ganun ang ginawa nila talaga para magkaroon sila ng taniman dyan, Kuya Eros. Yun, ilang araw kayo doon? Tapos kwento mo pa yung iba pang ginawa ninyo. Ayun. Nag-overnight lang po kami kasi gawa ng trabaho. Biglaan lang din kasi yung lakad. Nagkaayaan lang po. Oo. Ayun. Nakapunta ka ba doon sa mga hobby? Kasi may nag-hobby dyan, gumagawa ng tela, mga kasuotan. Na-experience mo bang mag-hobby ng ganyan-ganyan or nanood?
Ay, hindi na po. Kasi yung araw po na pumunta kami, parang yun po yung sarado, yung karamihan ng mga establishments po. Naku, sayang naman. Sana napuntahan mo Kaya nga yun. O siyempre, na-experience mo yung fresh na pagkain dyan. Di ba yung gulay, napaka-presko, ang sarap. Tas ang mura-mura lang. Dyan po ako nakakain ng 100 pesos, 150 pesos. Complete meal na. As in talagang may kanin ka na, may gulay ka, may pritong isda ka, or inihaw na isda, or inihaw na fresh na baboy, ganun. Ano mga nakain mo dun? Ayun, syempre tinikman po natin yung pakbet at saka dinakdakan. Ay, sarap! Bakbet tsaka dinakdakan. Opo, Ganon. dinakdakan. Di ba? Ang sarap. Tsaka napaka-friendly nila. Nasubukan mo ba na sumakay doon sa motorbike na kahoy? Hindi pa po eh. Bali, naka-display lang doon sa resto po. Pwede yun. Meron ako doon yung kinainan dyan, tapos nakita ko yung bike, pwedeng gamitin. Saka yung mga bata, naglalaro ganyan. Wala po talagang makina. Kahoy po yung motorbike, bisikleta, parang ganyan, di ba? Lahat yun, kahoy yun, pati gulong, pati preno, aapakan mo yun para mag-stop. Ganon. Pagpadaos-dos ka, pagbaba kong ganyan, tapos pagpapanik ka, hindi mo mapipedal, ipapanik mo ulit na ganon. Parang scooter, ayun. Parang scooter ang dating yan. Next time. Apo, nakita nga po namin yung mga bata pinaglalaroan yung bisikleta. Diba? Galing po nila. Ang saya-saya nila. Pero may na-observe ka pa ba doon na nagngananga? Kasi yung nganga, yun yung pang-nguya-nguya nila. Ganun. Mapabata, tanda, ganyan. Nakita mo, kultura yan. MoMA po yung tawag nila Yes. doon. Tapos kada tindahan, halos lahat meron po na Yes. titinda. Pero bawal na ngayon, idura yun sa kalye. Opo. Meron ng ordinansa. So, makwento ko lang dati, tonto ako, wow, ang pula-pula ng kalye, ganun. Huy, kakaiba ito. Sabi ko, picture. Humiga ako dun sa kalye. Tas picture, ganyan, saya-sayahan ako. Sabi ko dun sa picture, Kuya, bakit po ang pula-pula ng kalye dito? Ayan po yung mga nganga na dinura nila. Ay, sabi ko, nakahiga pa naman ako doon nung hindi pa bawal. Kaya nagulat ako, few years after, pumunta ako, ay bakit hindi na pula ang kalye? Pinagbawal na pala nila yon. 'Di ba? Kasi nga hindi hygienic, 'di ba? Ganyan. Ano mga binili mong pampasalubong? Ay, syempre po yung kape Oo. na barako nila. And magnets para ilagay sa ref. Okay. Tas, Tama. ayun, tas mga pagkain po. Natikman mo ba, 'di ba, yung bigas? Lagi na 'yan sa pagkain, 'di ba? Ando na talaga dahil masarap talaga. Natikman mo ba yung alak na gawa sa bigas? Ayun ang wala po silang stock nun kasi yung punta po kami talagang parang yun po yung nila linggo, yung Lunes. Mga karamihan ng tindahan sarado po pag Lunes po. Kaya parang pahinga naman nila. Oo, natikman ko naman 'yan. Naku, parang brand ng alak na masarap sa lalamunan pero gawa sa bigas. Meron pa siyang roasted tsaka hindi roasted. Ganon, masarap siya. Naisip nyo ba na mula doon sa Banawe Rice Terraces, konting kending na lang makakapanik ka na ng Sagada? 1 hour 15 minutes na lang. Dumiretso ba kayo ng Sagada? Ay, hindi na po kasi yung oras po namin. Tama. Oo. Ako po, maisuggest ko lang po sa inyo, pag pumunta kayo ng Banawe Rice Terraces, kunwari ida-drive ko, di ba? Pagdating ko doon, ganun din gabi, tas umaga ako darating doon. Mag-spend muna ako maghapon sa Banawe Rice Terraces para makapagpahinga. Ganun din ginawa ng pamilya namin. Maaga kaming natulog ng gabi. Para 4 a.m., nagda-drive na kami paakyat ng Sagada. Yung 5 a.m. na nandun kami sa gitna, yun talaga yung sea of clouds. Makikita mo po talaga, nasa langit ka na, nasa ulap ka na. Ganon. Eksakto, 6 o'clock, nasa Sagada na kami. Ang ganda, ang saya. Sa mga susunod po na pupunta dyan, tinaon po namin ng December 28, 29, 30, doon kami nag-New Year's. Ang saya, ang ganda, ang sarap-sarap po doon. So ikaw, anong mapapayo mo? Parang mga natutunan mo sa pagpunta doon, anong memory mo, yung mga memorable, tapos ano yung pagbabalik ka, ano yung mga gusto mo pang gawin? Siguro yung memorable sa akin kung gaano kahirap itanim yung bigas kasi ang tarik talaga nung inaakyat nila. So nung nandun po ako, mula nun talagang inubos ko na yung nasa plato ko. Ay, ang ganda.
Ang ganda nung sinabi mo. Alam mo, ulitin po natin yan. Ang ganda po nung sinabi ni Kuya Eros. Sa lahat na nagta-travel, sa amin pong flight purser, Kuya Gerson Cruz, lahat ng nagta-travel sabi, ay, ang ganda dito, ang ganda ganyan, ang ganda. Ang ganda ng sinabi ni Kuya Eros. Dahil, eto ang memory niya sa rice terraces ay Mahirap magtanim, kaya yun, na-appreciate ko yung pagkain nasa plato ko. Oo. And inuubos talaga. yon, inuubos ng mga bata. Makinig kay Kuya Eros, yung pagtatanim ng bigas ay hindi madali, napakahirap para magkaroon tayo ng bigas at sinaing na kinakain natin. Kaya si Kuya Eros hindi na daw nagsasayang ng bigas o kanin sa plato, inuubos na niya. Palakpakan naman dyan para kay Kuya Eros at para sa lahat. Andito yan sa akin eh. Yun, ganun. At ano pa, Kuya Eros? Yung memorable sa akin, yung sumakay ako doon sa tuktok ng jeep. Oo. Ayun, talagang kinalaban ko yung pagiging lulain ko. Talaga matarik kasi po yung paakyat doon sa papunta doon sa Batad. Kaya ayun po, natuwa ako na conquer ko yung fear of heights ko rin po. Maganda. Diyan ako inggit sa'yo. Kasi gusto kong gawin dati yan. Kasi yan yung nilalabas sa mga tourism campaign natin eh, di ba? Yung mga foreigners nakasakay doon sa tuk-tuk ng jeep. Tapos yung mga jeep, kahit yung mga motor, may mga mahabang upo, upo doon, ganun, di ba? Pero hindi ko nagawa yan. So nagawa mo, papunta at pabalik or paakyat lang? Paakyat lang po. Paakyat lang. Mas malulula ka na pagpababa. Makikita mo na, baka hindi mo nakayanin, no? Kahit ako hindi ko nakakayanin nun. Pero I wanna try that, di ba? Yun. Sa susunod, sino na ang isasama mo dyan? At ano na ang mas alam mong gagawin? Yung parang next time ganito na ang gagawin ko. Siguro yung pamilya ko. Kasi maano naman po, maganda naman yung daanan. Totoo. Wala pong lubak. Ano siya? Planchado talaga yung kalye. Ay, nag-costume pa ikaw. Ikaw yan. Opo. Ganda. Ano dyan, may mga mag-a-assist po dyan. At maganda dyan, sinisigurado nila na hindi mo ma-offend yung kultura nila kasi i-guide ka nila. Diba ganon? So, yun nagpa-picture. Kwento mo naman yung may pa-picture pa. Ngayon ko lang nakita kanina, hindi pa pinapalabas to eh. Mga picture. Ay, ikwento mo yung mga pinapakita natin. Ayan. Bali yan yung tinuluyan namin, yung Batad viewpoint. Tapos pagkaakyat po dun sa tuktok ng viewpoint is may nagpapa-rent nung bahag po. So then ay assist ka naman po paano isuot. Ayun, kaya maganda pong naisuot nung Correct. Ayun yung motorbike, yung bisikleta, yung scooter na kahoy. Ayan, naka-costume pa si Kuya, 'di ba? Nakakatuwa si Kuya Eros. Maganda pati diyan yung mga pictures, gayahin din natin si Kuya Eros. Minsan ito kasalanan ko din. Ang nangyayari lagi sa picture kasama tayo. Yung kailangan meron ka, selfie ka, lagi kang kasama ganyan. Maganda may picture ka rin nung view. Yung view lang, 'di ba? Para alam na wow, ang ganda nito, 'di ba? Yun. Oo, nakakatawa. O sige, magbigay ka naman ng travel tips sa atin sa mga susunod na biyahe. Ganito ang mga tatandaan po ninyo. Siguro sa magta-travel is siguraduhin yung mga gamit na kailangan, lalo na kung dito aakyat po sa terraces or bundok, is siguraduhin yung mga suot po is suitable doon sa pupuntahan natin para ligtas po tayo. Ayun po. Yehe, ang ganda nun. Tama, ligtas. Alamin po kagad kung ano yung mga dapat nakasuotan at mga gamit na bibit-bitin, ganon. Flashlight, for example, hindi naman tayo laging nagdedepende sa cellphone natin for ilaw kasi mas ginagamit natin sa mga picture-picture, ganyan, di ba? At irespeto lagi ang kultura ng mga pupuntahan. Yan. Hindi kita pakakawala hanggat di mo kinukwento, nagpunta ka ng palengke. Tsaka ano yung pinakagusto mo sa palengke? Ang ganda ng palengke nila, di ba? Mura. Sa palengke po, sariwa yung mga gulay na tinitinda nila. Kaya pagdating rin po doon sa kainan, sariwa din po yung hinahain nila na pagkain. Tapos, yung sa souvenir shops po, ayun, kumpleto naman. May mga t-shirt, magnets, ayun, kung ano po yung pwede yung bilhin doon sa palengke. Of course, yung banana cute turon po, masarap po. Yes, banana cute. Tsaka turon yung mga lokal na kakanin na mga pagkain doon. Ganun. Tsaka support local. Kasi yung mga nagtitinda doon fresh, nauubos lagi ang paninda. Minsan nga pagpunta, ay, ubos na. Ganyan, di ba? Okay. Nakakatuwa. Maraming salamat sa iyo, Kuya Eros. Salamat Saan po, Papa. ang next na biyahe mo? Siguro po doon po ulit pag anihan para makita po na yellow-green yung mga palay. Totoo. Yun. Tapos umakyat ka na ng Sagada, konti
konti na lang Kaya yan, 1 nga po. hour, 15 minutes na lang yan. At maganda ang daan, hindi delikado. Ganon. Tapos maganda talaga. Mapupunta ka doon sa gitna na meron kang stopover, masarap din doon. Maraming salamat sa iyo. Promote mo yung social media page mo, saan ka nila pwedeng i-follow, tsaka kung i-upload mo ito, itag mo kami ha sa travel ni Papa Awel. Awel. Sige, Bali, ano nyo po, sa Facebook ko po, Eros Bravo ke. So, ina-upload ko po lahat doon nung mga gala ko, kung ano man yung pagkain na nakita. So, sana magustuhan nyo po yung mga uploads. Salamat, Papa Awel. Yee! Maraming salamat sa iyo, Kuya Eros Ke, ang ating uploader po ng kanyang pagbiyahe sa Banawe Rice Terraces. Naku, masayang nanonood ang sa pang digital creator ang What TV Capture o WATV Capture. Ayan, from abroad ito, from Asia ito si WATV Capture. Maraming salamat sa pagsuporta po sa atin. Ayan, pakituro kung paano bigkasin yung What TV Capture ba ito or WATV Capture. Thank you very much. Sa ating pagbabalik, marami pa tayong pag-uusapan, nandyan pa ang travel tips at marami pa tayong pupuntahan dahil pupunta tayo sa San Jose Tarlac kasi meron po dyang view deck daw na kakaiba. Ano yan? Sa pagbabalik ng Travel ni Awel. Hello, this is Mariel Pamintuan and happy first anniversary sa Travel ni Awel!